Mag-oil change tayo. So before we start on that, we need knee pads. We need a jack. Of course, when you do your oil change, make sure when you use the jack, you have to find for the lip point. Yun ang importante. Okay, lip point is dito, somewhere here. Hanapin yung pinakamatigas na part. Ayun, may arrow siya. So may arrow dito, dyan ang indicator na dyan yung lip point. Dito makakapan nyo sa ilalim, matigas. Okay, so yung mga walang jack, pwede naman kayong gumamit ng i-euro natin na konti. Pwede kayong gumamit actually ng ramp, kung meron kayo ng ramp. Okay, so ginagawa ko na to dati dahil dati akong mekaniko. Bago nyo gawin yan, make sure na naka handbrake kayo. Tapos naka park. Okay? Tapos lagyan nyo ng wheel chock sa likod to be safe. Lagyan ko lang ng wheel chock po dito. Okay, ito yung wheel chock. Make sure secure. Naka-secure siya. Yan, para hindi siya umatras. Okay, so pagka iangat nyo, hindi naman kailangan ganun kataas. Hanapan natin na mas magandang pwesto. Huwag nyong bibiglain, dahan-dahan lang. Yan. Bago nyo siya iangat, make sure na maganda yung pwesto. Parang mas maganda yata. Actually, okay na yan. Basta umangat lang yung gulong. Ayan. So, ingat lang kayo pag ganyan. Secure nyo lang. Ng 15 na socket. Tapos ratchet. So, pagka nilagay nyo siya dun sa loob, dun sa may oil plug, dun sa drain plug, papasok nyo. Tapos, make sure na niluluwagan nyo siya. Kumbaga lefty, loosey, righty, tighty. Pagka right, papahigpit. Left, loose. Okay. So, yung pan mo. yung catch pan. Okay, so tatanggalin nyo lang yan. So nandito yung drain plug. Yan siya. Okay, nakita nyo may tumutudo na langis. Pero pag binuksan ko yan, talagang dire-diretso na siyang papatak. Yan. Luluwagan ko lang siya. Okay, so nandito siya sa ilalim para makita natin. Yan siya. Okay. Alright, so ito yung drain plug.
Alright, subukan natin. Ay, luluwagan ko lang yan. Make sure na hawak nyo yan para pagka bumuhos yung oil, hindi siya sumama doon at dinatakot nyo. Okay? So make sure na ready kayo kasi mainit yan. Start lang, nakita nyo tumutulo na. Pinulo ko siya. Okay, so yun na. Ganyan ang mag oil change. Pero tinan nyo ha, dapat may gloves kayo. Hindi kayo basta-basta nagtatanggal ng langis na wala kayong gloves kasi hazardous din to. Ganyan lang siya guys. So hayaan nyo lang siyang mag-open. Then punta tayo dito sa taas. So tatanggalin natin tong oil cap. Okay, yan. Tatanggalin natin siya. Okay, so hindi ko na nililinis ng sasakyan dahil wala nang oras. Ayan, so tanggalin lang siya. So pag natanggal nyo yan, dapat natanggal to, tanggalin nyo. Pero bigyan mo akong microfiber. Ako na, ikaw mo nila dito. Okay, kailangan nyo nang mayroon kayong microfiber. Tatakpan nyo yan. Okay, takpan nyo lang siya para hindi pumunta dyan yung kahit na anong dumi na maaring pumasok sa inyong makina. Hayaan nyo lang siya dyan. Tapos tanggalin nyo na rin yung dipstick. Dipstick is dito. Ito. Ayan yung dipstick. Dipstick na langis yan. Okay, iangat nyo siya para mas mabilis madrain. And then puntahan natin yung ilalim. Silipin natin. Tumutulo pa siya. Ganyan siya. Tumutulo. So hayaan nyo lang yan. Patuluin nyo lang siya ng mga ilang minutes, siguro mga 10 minutes para lang matanggal yung mga lumang langis. Okay, tapos balik tayo. Alright, so mga gagamitin natin is this. Okay, so mobile 1 high mileage. Ayun. Okay, advanced full synthetic. So 10W30 ang ginagamit ko. Ayan. Kailangan natin yan kasi nga yung viscosity ng langis, although pwede naman 5W30 dapat, pero ginawa ko ng 10W30. Okay, for high mileage engine. Parang konti siya yung lapot kasi, yung lapot niya. So 10 times better. Triple formula yan. Okay, viscosity yung lapot guys ha, para malaman nyo. And then gagamitan natin, ito yung kasama nya na oil filter, 5,000 mileage. So hindi ko naman inaabot ng 5,000 mileage. Magpapalit na ako by the time na umabot ako ng every 2 months. Yun ang pagpalit ko ng langis, mas maganda. Galing niya ni Sensitive Bear, sabi Tati Jack. Gusto ko sana yung gusto ko sana kayong i-preview dun sa channel ko. Siguro narinig na tayo na kukomenta mga ako ng DDS na nakuha mo ba ito? So kapag hinihigpitan nyo guys, pagka hinihigpitan nyo again, wag yung sobrang higpit, wag din naman yung sobrang anong tawag dito, sobrang yung ginagamitan nyo ng hand tight, wag nyo hand tight siya. Parang snag nyo lang siya. Yung lakas nyo, ganun, wala na, no? So yun yung lakas ko. Hindi ko siya pwedeng persahin kundi mas strip yan. Okay, then make sure na punasan yung ilalim para alam nyo pagka tumagas. Kaya ginagamitan ko ng ganito na yung towel. Ay, na dip. Okay, that's fine. Gagamitin din natin. So, okay. Para makita natin mamaya kung tumutulo siya. So, ayan, gusto kong malinis yan. Para makita natin kung tumutulo. Okay. Now, ganun lang kabilis guys ang mag oil change. Pagka natapos nyo ng oil change, tanggalin nyo. Balik tayo sa jack.
kasi mataas eh. Tatlo. Yung ratchet. Ratchet nasa ilalim ng gulong. Okay, yung ratchet. Okay, make sure na nililinis nyo yung mga ratchet bago nyo isole. Okay. Make sure na linisin nyo yan. Kinakalawang na nga eh. Oh. Kinakalawang na yung mga gamit ko. Dati alaga pa to eh. Nung kuhanin mo na lang mamaya sa microfiber. Dito. Okay, so i-release na natin. Okay, so pag-release nyo, huwag nyo bibiglain. Kundi masisiraan kayo ng tawag dito yung shock absorber. Dahan-dahan lang. Ganun lang. Ganun lang kadali. So, tanggalin nyo na tapos balik. So, alright. Okay, budo. Kailangan nyo yan. Funnel. Sa English. Hindi ko alam kung binuksan ko kanina. Okay, ngayon ipapatak na natin. Wow, golden ang color. Oh, golden pa yan. Pero pagka tumagal na ng wala na yung pagka golden. Okay, yan. Yan yung oil filter. So tabi nyo lang siya. Nandito yung oil filter. May flashlight ka ba? Kunin ko doon sa akin. Ito. Kita ba? Oo, kita nila. Doon sa loob. Actually, okay, sige, ganyan lang. Tatanggalin ko siya. Makikita nyo naman eh kung ano itsura ng oil filter. Para siyang canister. So, pagka nagla... Na ako yata ang taas mo. Again, bibigyan ko kayo ng tip. Pagka naglalagay kayo ng oil filter, huwag nyong hihigpitan. Huwag nyong sobrang higpit. Kumbaga meron ko niyan, may pattern, anto technique yan kung paano ang paghigpit. Nahigpitan ko to nung last. Pag nahigpitan mo to, hindi mo siya mapapaikot ng kamay lang. Ayun. Then siguraduhin nyo na yung catch pan is okay. Pag tignan mo dyan na pag tumulo, itapat mo siya.
So nilalagyan ko lang siya dito ng langis guys para hindi siya kumapit. Pero man flashlight. Okay. So babalik ko na to. Pasok ko siya dun. Madali siyang ipasok ngayon So nandun Kita nyo yun, yung blue. Ang paghigpit dito, quarter turn lang siya pagka yung alam yung nakasnag na siya. I-quarter turn nyo lang siya para mag-lock. Yung hindi naman actually nagla-lock Ganun lang. Ganun. Okay, so nalagay na natin yun. Yan ba yung na-UP nung last? Hindi. Hindi. Yung before pa yan. Before na. Pakita mo. Ito. So gumagamit ako nitong heavy duty oil stabilizer. Okay. Four quarts pala to. So hindi ko lalagay lahat kasi meron na akong langis doon. Okay. So lalagyan lang natin siya ng mga konti lang, 1 quart siguro. Pampakon lang to, stabilizer lang siya. Okay, so okay na yun. May 1 quart na ba yun? Wala 1 quart nga pala to. So, check natin. 1 quart, isang buong ganito ilalagay natin. Pero since kasi yung langis ko, half lang ilalagay ko sa kanya. Since naglagay tayo ng 5 quarts, ang capacity ng langis ko is 5. So yan, ganyan lang siya. Then nasaan yung dipstick natin? Saan ba nilagay yung dipstick? Dipstick. Okay. So yung dipstick is eto guys. So ang gagawin natin, i-check natin yung dipstick kung okay, pasado pa tayo. So nakita nyo yung tatlong butas na yun, 1, 2, 3. Yan yung full, hindi tayo sumobra. Huwag nyo sosobrahan yung langis. May nangyaring ganyan na mga kasama ko dati sa pagmemekaniko. Pinento lang sa akin, hindi ko pa siya nabutan. Nilunod niya raw yung kwan, kumbaga pinuno niya ng pinuno hanggang sa, isipin nyo guys, ganun karaming ilagay na langis. Okay, so nailagay na natin siya. So nakita nyo, dun sa may tatlong button, tumaas lang ng konti. Okay pa siya. Huwag lang yung sobrang sobra naman. Okay, so ilagay na natin lahat. Make sure lahat bago nyo start yung sasakyan, make sure na i-check nyo lahat. Yung langis, yung level, kung nahigpitan nyo na lahat, yung mga drain plug, ganyan. So okay na siya, check ko ulit, double check. Okay, so mahigpit na. Mga kababayan, mga nag-oil change dyan na gustong matry, hindi naman mahirap pero yun nga, ingat kayo. So kaya dapat pagka yung nagamit nyo na container, doon nyo rin isasala yung luma na langis.
Kasi dito sa US, merong pwede nyo, kung saan kayo bumili ng langis, pwede nyo rin siyang i-dispose doon. Doon sa likod, tulad ng Advanced Auto Parts, papayagan nila kayong mag-dump doon ng mga langis. Since ilalagay ko siya doon sa likod ng sasakyan, ayaw ko siya madumi. Ayan. So 5 quarts, no, nabawasan ako ng 4 quarts na lang.